Inaantabayan na naman ang pagdating ni Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ang update niyan sa detalye ng report ni Bernard Ferrer. Bernard? Uwit alas 7 na umaga ng makapasok na sinasabi. Yung city daan si Veloso sa takdang proseso sa CIW, kabilang dito ang 5 araw na quarantine. Susundan ito ng 55 araw ng orientation, diagnostic evaluation at initial security classification alinsunod sa manual ng Bureau of Corrections para sa pagtanggap at pagkulong sa persons deprived of liberty o PDL. Sa nasabing panahon ay isasailalim si Veloso sa mandatory orientation para sa mga ipinatutupad na alituntunin sa correctional facility. Papaliwanag din kay Veloso ang kanya mga karapatan at pribilehiyo bilang isang PDL. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., ilalagay si Veloso sa Reception and Diagnostic Center o RDC. Matapos ito, siya ay ililipat sa kanyang itinalagang pasilidad ayon sa inaprobahang resolusyon ng RDC Initial Classification Board. Sa unang 5 araw ng quarantine, si Veloso ay ilalagay sa isang regular na quarantine cell para sa medical observation. Si Veloso ay sasailalim din sa interview ng CIW overseer upang makuha ang kinakailangang personal na impormasyon para sa kanyang registration form at ang otorisadong visa. Sa sandaling matapos naman ang quarantine period sa December 25, maaari na dumalaw ang pamilya ni Veloso. Naghanda naman dito ang Bucor ng adobo at pastillas para kay Veloso. Ito ka rin kasi yung request ni Veloso, lalo't matagal niya rin itong hindi natikman habang siya ay nasa Indonesia. Maraming salamat, Bernard Ferrer.